So mga sangkay, alamin po natin yung sitwasyon kasi mukhang nagkakagulo daw po sa Pilipinas ngayon. Alright guys, eto pumutok po yung balita ngayon mga sangkay, kakapasok lamang po. No, nakita po kasi sa larawan ang tambak, sobrang daming tao ngayon mga sangkay na wala pong masakyan. At ito po ang resulta mga sangkay ng problema natin kasi nga po napakataas ng presyo ng oil at yung iba pa pong mga oil companies nag-hoard di umano ng mga oil. So hindi po binebenta, hinihintay pang sumobrang taas mga sangkay. So ngayon nagkakaproblema, maraming tao daw po mga sangkay ang walang masakyan at eto naglalakad na lamang daw po sila. At tingnan po natin mga sangkay kasi kumakalat po yung mga larawan at video ngayon. Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito kasi ang nakita po natin ngayon, no? Ayan. Anong nangyayari? Sabi po sa post, iyan ang tanong ng isang netizens matapos ibahagi ang mga larawang nagpapakita ng dagsa ng mga basahero sa Commonwealth Avenue dahil sa hirap sa pagsakay. So ito po, alam nyo kahit wala pong krisis, ganito po talaga yung situation ng kakalsadaan sa Metro Manila. Sobrang dami. How much more ngayon? Mga sangkay, tingnan po ninyo yung dami ng tao. Diyos mio Marimar. Ayan. So napakaraming tao mga sangkay yung nag-aabang ng sasakyan, makasakay man lamang. So ito po yung nagaganap ngayon sa Pilipinas dahil po sa krisis ng oil. At ito nga po yung dahilan kung bakit nagdeklara na ang pamahalaan ng National Energy Emergency. Kasi nga po mga sangkay, problemado po ngayon ng pamahalaan kung saan kukuha ng oil. Pero ngayon, ang good news, mayroon na pong nagpadala ng oil from Russia. After 5 years, eto po ngayon mga sangkay, nakapag-provide ang Russia ng oil sa Pilipinas. Pero syempre, kailangan pa rin po na mas marami pang oil for supply. Kasi, ang problema, 20% mga sangkay ng oil galing po dito sa Middle East, no? Na kinukuha ng Pilipinas. Kaya ngayon mga sangkay, eto, nagkakaproblema po ang Pilipinas. Ngayon, nagsalita na rin po ang presidente natin. At ayon po sa kanya, tandaan po natin, huwag po tayong magpapanik. Dahil ang krisis na ito ay patungkol sa oil, hindi po pangkalahatan. At ito po ay, malinaw ang sinabi niya eh. Ang sabi po niya doon, National Energy Emergency. Yun yung deklarasyon, mga sangkay. State of National Energy Emergency. So, yan po ang dapat tandaan natin mga Pilipino. Pero yun na nga po, nakikita po natin mga sangkay, hindi po talaga ito may tatanggi na nagkakaroon po ngayon ng problema. At tandaan po natin, hindi po sinadya ng gobyerno natin na mawalan po tayo ng oil. Hindi po kasi hindi naman Pilipinas ang nagsimula ng gera, 'di ba? Wala naman sa Pilipinas ang digmaan, nasa ibang dako ng ating mundo, mga sangkay. At ito, may video pa nga po. Ayan. Animoy parada mga sangkay sa kakalsadahan ng mga kapatid po natin, walang masakyan. Ay, nasa pelikula. Si zombie. Para daw pong nasa pelikula yung may zombie. Dami din dun eh. Oh my goodness. Nangyari. So ito po ay sa Commonwealth, mga sangkay. Mga walang masakyan. Kawawa naman. Oh my goodness.
naglalakad na lamang ang mga pasahero sa Commonwealth Avenue sa Quezon City dahil walang bumibiyahing mga jeep at bus. Sa kuha ni Ria Joy Espina, ibinahagi niya ang kalbaryong dulot ng taas pasahe sa pampublikong transportasyon na nakakaapekto sa ordinaryong mga Pilipino. Actually, hindi taas pamasahe yung problema. Ang problema, taas ng presyo ng oil. Kasi nga po, sad to say, mga sangkay, may mga ano po talaga, no? May mga Pilipino na nagnenegosyo ng oil na ginugulangan din po ang ating bansa. Nugulangan po ang mga Pilipino. Tingnan nyo mga sangkay sa datos. Ang Pilipinas lamang po ang may pinakamataas na level ng presyo ng oil. Ganyan po kalala mga sangkay. Nasa 100 plus na po tayo. Samantala sa ibang bansa, hindi pa po umabot sa ganun. Anyari. At isa pa po sa problema ng Pilipinas, wala po tayong imbak na oil. Kaya nagkakaroon po ng krisis na ganito. Unlike sa ibang bansa, halimbawa sa Japan, meron pa po silang more than 200 days. No? More than 200 days na reserve ng oil. Kasi mga sangkay, bagamat wala pang krisis ng oil, may solution na po silang nilatag. At hindi lang nilatag, ginawan po ng aksyon, ginawan ng proyekto, may sarili pong oil ang kanilang bansa na reserba. While tayo mga sangkay, wala pong ganun. Kasi inasa po natin dito sa mga oil companies, mga private oil companies, ang lahat. Ang problema nga po dyan, dahil wala pong sariling hawak na oil company ang Pilipinas, ang ating gobyerno. Ang nangyayari, ginugulangan po tayo nito mga kumpanya ng oil. Taas ng presyo. 'Di ba? Yung iba nag-hoard pa. Kung noon mga sangkay, yung Petron, yun nga, lagi ko yung paulit-ulit na sinasabi, kung yung Petron hindi binitawan ng government, 'di ba? Pinalawak palalo. Di sana mga sangkay, yan po yung nangunguna sa pag-iimbak ng oil. 'Di ba? Dapat may ganun po tayong project. Kaso nga lang, simula nung nawala si Ferdinand E. Marcos, lahat ng mga sumunod na presidente, mula po kay Corazon Aquino to President Duterte, up to now, mga sangkay, hindi po nakagawa ng isang proyekto na kung saan magkakaroon po tayo ng sandamakmak na oil reserve. Di po natin alam yung mangyayari. Kita nyo yung ganap ngayon sa mundo, mga sangkay. Di ba? May digmaan. Ngayon, yung mga digmaang nagaganap, doon pa po mismo sa may mga main resources po natin, main sources ng oil. Yung mga nagbubuhos po talaga ng oil sa buong planeta natin. So ngayon, mga sangkay, problemado po tayo. Yung ibang mga bansa, kaunti lamang ang itinataas. Isa na rin sa reason, meron po silang oil reserve. Sana noon pa po ito ginawa. So ngayon, mga sangkay, mukhang ngayon lamang po ito naiisipan ng mga opisyal na gumawa ng proyekto o programa na kung saan magkakaroon po tayo noon. Kita nyo, ito yung nangyayari ngayon, mga sangkay. Tapos, sabayan pa po ng mga manlolokong mga negosyante. 'Di ba? Ang ginagawa po nila, kita nyo, ang dami daw pong nagsara ng mga oil companies sa Pilipinas. Maniniwala ka ba na ganun kabilis? Magsasara sila lahat? May hoarding na nagaganap, tapos may gulangan pa, may mga nananamantala pa sa mga Pilipino pagdating sa oil prices. Tinataasan ng tinataasan. Sila papayaman, tayo naman, ng mga mamimili ng oil, yung mga jeepney driver, yung mga PUV, yung mga bus driver, tricycle driver. Yan po yung mga kawawa. Kita nyo ngayon, wala na gaanong pumabiyahe. Taas ng oil eh. Grabe naman po kasi yung 130 na diesel. 'Di ba? Hindi na makatarungan at baka daw umabot pa ng 150 to 160 ang oil
Especially sa diesel kasi yun po yung pinakamahal sa Pilipinas. So, ito po yung resulta ngayon, mga sangkay. Tingnan po ninyo kung gaano kadaming tao yan. Na animoy nagmamarcha para lamang po makasakay. Kaya nga lang, malawak ang kalsada, kakaunti ang sasakyan na dumadaan. Kasi ang mahal ng oil. Kahit nga ako, mga sangkay, tambay muna. Kaysa maggagala. Alam nyo, mas malaki pa pong problema ito kung ang ating kuryente nakaasa lang sa oil. 'Di ba? Kaso nga lang, yung iba ngayon ng mga lugar, mga sangkay, na ang supply ng oil, ang supply ng kuryente ay nagmumula sa oil, problemado po sila ngayon, mga sangkay. So ito po yung nangyayari ngayon. Hindi man po natin aminin, pero nagkakagulo po talaga. No? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.